suliranin at kaligiran nito. Introduction. Ang pagkaroon ng malusog at maayos na pamumuhay ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad ng isang individual at lipunan. Sa kasalukuyan, isa sa mga hamon ng kinahaharap ng ating lipunan ay ang problema ng pagkonsumo ng alak. Partikular sa mga kabataang estudyante. Ang labis na pag-inom ng alak ay may malaking epekto sa kalusugan at pagpapahalaga sa edukasyon. Dahil ito, mahalaga suriin at bigyan ng solusyon ang isyong ito. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong maunawaan ang mga mabisang pamamaraan upang bawasan ang pagkonsumo ng alak sa mga BS Nursing na estudyante ng Arellano University sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malalim na pagsusuri. Maaari nating malaman ang mga dahilan at mga contributor sa labis na pag-inom ng alak ng mga estudyante. Sa ganoon, maaaring maipakita ang mga posibleng solusyon at pamamaraan upang mabawasan ang pagkonsumo ng alkohol. Ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay makatutulong sa mga paaralan at ibang pang-intrustoryon upang maipatupad ang mga epektibong programa at polisiya na maglalayong protektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga estudyante. Bukod dito, ang mga natuklasan na pananaliksik na ito ay maaaring magsilbing gabay sa mga magulang at mga pamilya sa pagbigay ng tamang suporta at paggabay sa kanilang mga anak na estudyante upang maunawaan ang labis na pag-inom ng alak. Number 2, suliranin ng pag-aaral. Ang pagkakaroon ng malalalim na kaalaman at pag-unawa sa mga epekto ng pagkonsumo ng alak ay mahalagang para sa mga estudyante na nursing. Bilang mga kinatawan ng kalusugan, ang mga BS Nursing na mga estudyante ay may malaking responsibilidad na pangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga pasyente. Ang pagkakaroon ng labis na pagkonsumo ng alak ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan, kabilang ang pisikal, mental at sosyal na mga isyu. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang mga mabisang pamamaraan upang mabawasan ang pagkonsumo ng alak sa mga BS Nursing na mga estudyante sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga datos at impormasyon. Maaaring matukoy ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng labis na pagkonsumo ng alak sa mga estudyante. Maaaring kasama sa mga dahilan ng pressure, stress, kawalan ng kaalaman tungkol sa mga epekto ng pagkonsumo ng alak, at iba pang mga personal na mga kadahilanan. Maaring matukoy ang mga mabisang pamamaraan upang labanan ang labis na pagkonsumo ng alak. Maaring isagawa ang mga kampanya at programa na naglalayon magbigay ng impormasyon at edukasyon tungkol sa mga epekto ng pagkonsumo ng alak. Maaring magkaroon ng mga pagsasanay at seminar upang matugunan ang mga estudyante na malaman ang mga paraan upang maiwasan ang pagkonsumo ng alak. Bukod dito,
maaaring magkaroon ng mga suporta at serbisyo para sa mga estudyante na nais magbago at makamit ang mga malusog na pamumuhay. Number 3, kahalagahan ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay kinakailangan upang ipaalam sa mga mambabasa nating ang malalang kalagayan ng pagkalulong ng kabataan sa beer o alak. Ang mga pag-aaral ang pinakakaraniwang biktima ng nakakapinsalang alak. Sa panahon ngayon, mas malulung ang mga kabataan sa pag-iinom dahil sa maraming dahilan. Ang kadahilanan ay problema sa pamilya, pagiging mapangahas sa pagsubok, sa madaming bagay at ang mga pag-endorso ng mga alak na ito gamit ang media maging sa pahayag o telebisyon. Nilalayon din nitong bigyan din ang mga paraan upang matugunan ang lumalaking problema at alkoholismo ng kabataan. Dito namin nais ipahayag ang aming pagmamalasakit bilang isang mag-aaral dahil maraming buhay ang nasisira ng pagkalulong sa beer at alak ng mga kabataan ngayon, lalo na ng mga kabataan. Ang lubos na pag-inom ay nakakaapekto rin sa utak ng mga kabataan. Sa sobrang pagkonsumo nito ay naapektuhan na rin ang kanilang utak. Ang sobrang pag-inom ay nakakabawas sa pagiging alerto ng ating isipan at nagiging mapurol. Ang labis na pag-inom ng alak ay sumisira sa pagkatao. Ito ay makikita sa itsura ng isang tao kung siya ay umiinom. Marami sa mga umiinom ay kulang sa nutrisyon na nagre-resulta sa malnutrition. Mahalagang pag-aralan ang mga suliranin at ating lipunin upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang mga ideya at impormasyon na kalap ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang problemang ito. Nais naming magbigay ng karampot na solusyon sa problemang kinakaharap ng ating lipunan upang maiwasan ang paglaganap nito at mabawasan ang bilang ng mga kabataang nalululong sa masamang bisyo. Hindi nila iniisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanila buhay at kinabukasan kung aasa sila sa mapanirang alak. Ang pag-aaral na ito ay yaman sa impormasyon sa mga epekto ng alkoholismo sa kalusugan. Nilalayon na ang impormasyon na ito ay makakatulong sa lahat ng maiiwasan ang alkoholismo at maiwasan ang mga nakakapinsalang epekto nito sa katawan. Number 4, sakop at limitasyon ng pag-aaral. Ang pag-aaral nito ay nakatuon lamang sa 20 responde sa buo at pagsusuri ng mga epektibong tagapamagitan upang mabawasan ang pag-inom ng alak sa mga mag-aaral ng BS Nursing ng Arellano University. Ang limitasyon naman ay ang mga kalahok para sa survey questionnaire na mula lamang sa Arellano University na may edad 19 hanggang 26 taong gulang at nasa kanilang unang taong mag-aaral mula sa Bachelor of Science in Nursing sa Arellano University. Number 5, pahayag ng problema.
Ang layunin ng pag-aaral na ito tukuyin at bigyang diin ang pangunahing suliranin na sinusuri sa pag-aaral. Sa partikular na pagsusuri na ito, ang pangunahing layunin ay tukuyin at suriin ang mga bisyong mapaparaan upang mabawasan ang pagkonsumo ng alak sa mga BS Nursing na mga estudyante ng Arellano University. Ito ay naglalayong pagbigay ng diretsong at layunin sa buong pananaliksik. Layunin ng pag-aaral na ito ay mapangalagaan ang kalusugan at kabutihan ng mga nursing na estudyante. Ito ay naglalayong maiwasan ang mga negatibong epekto ng labas na pag-inom ng alkohol tulad ng pinsala sa atay, panganib sa kalusugan, at sa mga problema sa pag-uugali at relasyon. Upang maisakatuparan ang layunin, ang pag-aaral na ito ang naglalayong tugunan ang pagsunod na pagtatanong. Ang demograpikong impormasyon ng mga kalahok na mga tuntunin ng 1.1 pangalan, 1.2 edad, 1.3 kurso. Number 2, ang mga posibilidad dahilan kung bakit mataas ang pagkonsumo ng alak ng mga mag-aaral ng nursing. Number 3, ano ang pananaw at opinyon ng mga mag-aaral ng nursing hinggil sa pagkonsumo ng alak. Number 4, ano ang kasalukuyang antas ng pag-inom ng alak ng mga mag-aaral ng nursing at gaano ito nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Theoretical na balangkas. Health belief model. Ang health belief model ay isang theoretical na modelo ng pagpapaliwanag kung paano makakaapekto ang pananaw ng isang individual sa kanyang mga pag-uugali kaugnay ng kalusugan. Ayon sa HBM, ang pag-uugali ng isang tao ay nakakapektuhan ng kanyang paniniwala sa panganib na dulot ng isang problema sa kalusugan at ang mga naasahang benepisyo at hadlang sa pagtanggap ng mga pagsasagawa ng pag-iingat. Sa kontekstong ng pag-aaral na ito, ang BHBM ay maaaring gamitin upang maunawaan ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo ng alak ng mga BS Nursing sa mga estudyante ng Arellano University. Ito ay kinapapaloob ng mga aspekto tulad ng pananaw sa panganib, pananaw sa kahalagahan, at mga benepisyo at hadlang sa pagbawas ng pagkonsumo ng alak. Number 2, social cognitive theory. Isang panggagabay sa pag-aaral na ito ay ang social cognitive theory. Ito ay isang theoretical na modelo na nagpapaliwanag kung paano ang mga tao ay natututo at nagbabago ng kanilang mga ugali sa pamamagitan ng mga proseso na obserbasyon, pag-aaral, at pagpapahalaga sa mga karanasan ng iba. Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ang SCT ay maaaring gamitin upang maunawaan kung paano ang mga BS Nursing na mga estudyante ay naapektuhan ng mga salik na kanilang kapaligiran, tulad ng impluensya ng mga kabataan, pamilya, at mga guro, pati na rin ang mga
karanasan at obserbasyon na ito sa pagkonsumo ng alak. Ang SCT ay maaaring magbigay ng mga impormasyon kung paano maaaring baguhin ang mga paniniwala at pag-uugali ng mga estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga modelo at pagpapakita ng mga positibong karanasan sa pag-iwas sa labis na pag-inom ng alak. 7. Definisyon ng mga terminolohiya. Number 1. Alak. Isang inumin na naglalaman ng ethyl alcohol o ethanol na maaaring magdulot ng epekto sa sistema ng katawan at kaisipan ng tao pag nakainom. Number 2. Kalusugan. Ang kabuuang kalagayan ng isang individual na kinabibilangan ng pisikal, mental at sosyal na apekto ng kanyang kapakanan. Estudyante ng BS Nursing. Mga mag-aaral na nasa kurso ng Bachelor of Science in Nursing na nag-aaral ng mga konsepto at kasanayan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga pasyente. Number 4. Arellano University, Ligarda Campus. Isang sangay ng Arellano University na matatagpuan sa Ligarda, Manila na nag-aalok ng isang iba't ibang kurso kabilang na ang BS Nursing. Number 5. Pagkagunom. Ang kondisyon kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng malalim na kahinaan o kontrol sa paggamit ng isang sangkap o substansya tulad ng alak na nagdudulot ng negatibong epekto sa kanyang buhay o kalusugan. Number 6. Health Belief Model. Isang teorya sa karangan ng kalusugan na nagpapaliwanag kung paano ang mga paniniwala, suobin at mga salik sa pamamagitan ay nakakaapekto ang mga desisyon at pagkilos ng isang individual patungkol sa kanyang kalusugan. Kaibilang ang pagkonsumo ng alak. Number 7. Social Cognitive Theory. Isang teorya sa psikolohiya na nagpapaliwanag kung paano ang mga tao ay natututo at kumikilos batay sa mga proseso ng pagmamasid, pag-aaral at pagpapakita ng mga modelo sa kanilang kapaligiran na maaaring magkaroon ng implikasyon sa pagkonsumo ng alak at iba pang mga pag-uugali. Ikalawang kabanata, mga kaugnay na pag-aaral at literatura. Ang seksyong ito ay naglalaman ng impormasyon at pananaliksik tungkol sa patuloy na pag-aaral na may pamagat na ang pag-unlad at pagsusuri ng mga mabisang pamamagitan upang bawasan ang pagkonsumo ng alak sa mga BS Nursing na estudyante ng Arellano University, Juan Sumulong Campus. Ito ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay naglalaman ng mga dayuhan at lokal na literatura, samantalang ang ikalawang bahagi ay naglalaman ng mga dayuhan at lokal na pag-aaral. Mga kaugnay na literatura. Dayuhang literatura. Ang alkoholismo ay kilala rin bilang pagka-adik sa alak at ito ay itinuturing na isang sakit na may mga sintomas tulad ng matinding pagnanais o malakas na kagustuhan na uminom ng alak, kawalan ng kontrol o hindi kayang huminto kapag nasimula ng uminom. Pisikal na pagdepende tulad ng pagsusuka, pagpapawis, pagkakaroon ng pagkalula at pagkabalisa, at pagkakaroon ng pagtitiis o pag-inom ng mas malaking dami ng alak upang mag-high. At maraming tao ang naniniwala na ang pag-inom ng alak ay nakakatulong at maaaring mapagaan ang kanilang mga problema sa pamilya, trabaho at lipunan. Ngunit sa katunayan, hindi ito totoo. Ang pagkakaroon ng alkoholismo ay maaaring magdulot ng mas malalang komplikasyon at mga nakakamatay na sakit na maaaring magresulta sa pagkawala ng buhay ng isang tao.
Maraming naniniwala na ang alkoholismo ay isang sakit at sa katunayan sinusuportahan ng National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ang pahayag na ito. Ipinaliwanag ng institusyon na ang pagnanais ng isang alkoholiko sa alak ay maaaring maging katulad ng pangangailangan sa pagkain o tubig. At patuloy na pag-inom ang isang alkoholismo kahit may seryosong mga problema sa pamilya, kalusugan o batas. Bukod dito, tulad ng maraming ibang sakit, ang alkoholismo ay isang kronikong sakit. Ibig sabihin nito, ito ay nagtatagal sa buong buhay ng isang tao. Karaniwang sumusunod sa isang inaasahang takbo at mga sintomas. Ang panganib na nagkakaroon ng alkoholismo ay naapektuhan ng mga gene ng isang tao at ng kanyang pamumuhay. Nakasaad sa World Health Organization ay nagtaya ng may mga 2 bilyong tao sa buong mundo ang umiinom ng mga inuming alak na mayroong 76.3 milyong tao may mga diagnosable na problema sa paggamit ng alak. Mula sa perspektiba ng kalusugan ng publiko, ang global na pasanin na kaugnay ng alkoholismo at pagkonsumo ng alak sa mga aspeto ng karamdaman at kamatayan ay malaki sa karamihan ng mga bahagi ng mundo. Bukod dito, sa kalagahan ng alak at sa kalusugan ng mundo. Simula noong 1996, ang World Health Organization ay nag-develop ng isang database na tinatawag na Global Alcohol Database na layuning magbigay ng isang standard na sanggunian ng impormasyon. Para sa pandaigdigang epidemiological surveillance ng paggamit ng alak at mga kaugnay nitong problema, ang database na ito ay maaaring makatulong sa organisasyon na mai-record ang bilang ng mga kaso ng alkoholismo sa mundo. Ito ay mahalaga upang ang organisasyon ay makapagtupad ng mga programa na makakatulong sa pagbawas ng bilang ng mga kaso ng alkoholismo. Lokal na literatura. Ang paggamit ng alak ay ang pinakakaraniwang ginagamit sa psychoactive substance sa buong mundo at isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan at kapansanan. Ang pag-abuso sa alak ay nagdudulot ng 3.2 ng lahat ng mga kamatayan sa buong mundo taon-taon at nag-aambag din ng 4.0% sa pandaigdigang pasanin ng sakit taon-taon. Pinatunayan ng pananaliksik na ang paggamit ng alak ay nauugnay sa pagka-addict sa alak, paggamit ng iba pang droga, o hindi sinasadyang mga pinsala, pisikal na pag-aaway, kriminal na aktibidad, pag-iisip at pagtatangkang pagpapakamatay at mas mataas na panganib ng HIV o AIDS. Upang tugunan ang pandaigdigang isyong pangkalusugang ito, kamakailan lamang itinatag ng World Health Organization ang global na pagbawas ng mapanganib na paggamit ng alak bilang prioridad. Kahit na may limitasyong datos, malinaw pa rin na ang mga bansang may mababang at gitnang kita ng nagdaranas ng hindi proporsyonal na pasanin sa kalusugan ng publiko dahil sa patuloy nitong pagtaas ng pagkonsumo ng alak at limitado o hindi umiiral na mga patakaran sa programa sa pag-iwas. Ang paggamit ng alak sa mga kabataan ay naapektuhan ng iba't ibang psychosocial at kapaligiran ng mga salik. Kamakailang pananaliksik ay lalong pagtugon sa papel ng pag-expose sa pangkalahatang kalusugan ng pagmemerkado ng alak at ang impluwensya nito sa pag-inom ng mga kabataan. Gayunpaman, ang mga ganitong pananaliksik ay karamihan ay limitado sa mga bansang may mataas na kita, maliban sa ilang mga pagkakataon. Kahanga-hanga ang pananaliksik tungkol sa pagpathula ng paggamit ng alak sa mga negatibong epekto nito sa mga kabataan ay bihirang makita sa Pilipinas. Ayon sa datos mula sa World Health Organization, halos 9% ng polusyon ng Pilipinas na may edad na 15 taong pataas ay may alcohol use disorder. Bukod dito, 25% ng mga kalalakihan at 8.3% ng mga kababaihan
ay malalakas ng uminom ng alak sa mga episodiko. Isang kaugnay na issue na malawakang hindi pa na pagtutuunan ng pansin sa mas malawak na relihiyon. Sa kanlurang Pasipiko, lalo na sa Pilipinas, ay ang papel ng pagmemerkado ng alak at ang potensyal nitong kaugnay sa maaaring paggamit ng alak ng mga kabataan. Simula pa noong dekada ng 1990, lumaki na ang pag-aalala tungkol sa malakas na pag-inom ng mga pinsalang nauugnay sa alak. At ang kaugnayan nito sa paglago ng malalakas sa pagmemerkado ng alak na nakatuon sa mga kabataan. Sa Pilipinas, ang mga bagong estratehiya sa pagmemerkado ng beer at alak ay ngayon ay ginagamit upang tumarget sa mga kabataan at kababaihan. Lalo na sa mga malalaking lokal na kumpanya tulad ng Asia Brewery at San Miguel Corporation. Bagaman mayroon ng pambansang batas sa Pilipinas na nagtatakda ng legal na minimum na edad para sa pagbebenta ng inuming may mga alak sa mga tindahan at sa mga lugar kung saan ito iniinom. At sa kamalayan lamang ay may batas na laban sa pagmamaneho habang lasing. Walang mga pagsasaalang-alang sa pagmemerkado ng mga ganitong inumin na may alak sa mga kabataan at menor de edad. Malaking bahagi ng gastusin sa pagmemerkado ay napupunta sa mga hindi media na paraan ng promosyon. Ang pagiging sponsor ng mga kumpanya ng alak sa mga palakasan at kultural na mga kaganapan ay isang pangunahing estratehiya sa pagmemerkado na hindi gaanong napag-aaralan at bihirang pinagtutuunan ng pansin ng mga tagapagpataguyod ng patakaran. Ang mga sponsorships sa mga palakasan, lalo na sa mga kumakalap ng mas maraming kabataan, ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa pag-promote na nag-iimprinta sa mga pangalan ng mga tatak ng produkto sa mga batang mamimili at potensyal na mamimili. Ang direktang pagmemerkado ay kasama ang mga promosyon ng tatak sa mga lugar o tindahan kung saan maaaring lapitan ng direkta ang mga umiinom o paglikha ng sariling mga kaganapan ng tatak kung saan dumadalo ang publiko o mga inimbitahang customer. Ang mga bagong tatak at produkto tulad ng mga handang inumin, malakas na inilulunsad sa paraang ito upang bigyan ang mga tao ng pagkakaroon na subukan ang produkto. Kaugnay na pag-aaral, dayuhang pag-aaral, sang-ayon sa pananaliksik sa pag-uugali, natuklasan ng mga maagang pag-aaral sa ekonomiya, ang pag-inom ay nagdudulot ng pagbaba ng pagkabit ng edukasyon. Ngunit pareho sa mga pinakamahigpit na pag-aaral, sa pag-uugali at mga maagang pag-aaral sa pagkamit na mayroong parehong limitasyon, sila ay cross-sectional at maaaring mayroong potensyal na bias sa mga hindi kasama sa mga variable. Ang ilan sa mga cross-sectional na pag-aaral sa ekonomiya ay sumusubok na mapabuti ang pagtataya sa pamamagitan ng paggamit ng mga instrumental na variable. Natuklasan ni Cook at Moore at Yamada et al. Noong 1996 na ang malalakas o madalas na pag-inom sa mataas na paaralan ay may negatibong epekto sa pagtatapos sa mataas na paaralan at kolehiyo. Gayunpaman, ang katumpakan at kahusayan ng mga instrumento sa pag-aaral na ito ay pinag-uusapan pa rin. Sa kabaliktaran, ang mga mas kamakailang pag-aaral sa ekonomiya ay marahil ay gumagamit ng mas mahusay na mga pamamaraan sa pagtataya ay natuklasan na ang pag-inom ay may kaunting o halos walang epekto sa pagkamit sa edukasyon. Sinuri nila D at Evans ang epekto ng pag-inom ng mga kabataan sa pagtatapos sa mataas na paaralan, pagpasok sa kolehiyo at pagtitiyaga sa kolehiyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagbabago sa legal na edad ng pag-inom sa iba't ibang mga estado sa paglipas ng panahon bilang instrumento,
Hindi nila natagpuan ng anumang makabuluhang epekto sa pag-inom ng mga kabataan sa pagkamit ng edukasyon. Sa pag-aaral nila Koch at Tribal na gumagamit ng mga fixed effect ng pamilya at mga instrumental na variable sa datos ng NLSY, natuklasan nila ang parehong konklusyon, bagaman natagpuan din nila na mayroong negatibong epekto ang pag-inom sa dami ng natapos na pag-aaral ng mga kalalakihan. Ang epekto ay maliit lamang. Sa wakas, ginamit ni Chatterjee ang isang variate profit model ng paggamit ng alak at pagkamit sa edukasyon upang sukatin ang sensitibidad ng mga tansya sa iba't ibang mga pag-aakala tungkol sa korelasyon ng mga hindi nakikita na salik ng mga variable na ito. Nagtapos siya na walang ebidensya ng isang sanhi at bunga na kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng alak at pagkamit sa edukasyon kapag ang koefisyente o korelasyon ay tinakda sa mga makatwirang antas. Ang pagkamit ng alak ay maaari makaapekto sa kalidad ng pag-aaral at akademikong pagganap ng isang mag-aaral kahit hindi ito nakakaapekto sa pagtatapos sa paaralan. Ang posibilidad na ito ay pinahihiwatig ni Rena na gumagamit ng isang disenyo ng pananaliksik na katulad ng ginamit ni Dee at Evans. At natuklasan na bagaman ang binge drinking ay hindi nakakaapekto sa mga antas ng pagtatapos sa mataas na paaralan, ito ay malaki ang epekto sa posibilidad ng isang mag-aaral ay magtatapos sa pamamagitan ng GED kaysa sa isang diploma ng mataas sa paaralan. Ang pag-inom ay maaaring makaapekto sa pag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang mekanismo. Ayon sa mga kamakailang pananaliksik sa neurolohiya, ang pag-inom ng mga menor de edad ay maaaring makaapekto sa pag-aaral sa pamamagitan ng direktang pagbabago sa ekstruktura at pag-andar ng naglalakihang utak na may mga epekto na umaabot sa malayo mula sa pagkabata. Ang negatibong epekto ng paggamit ng alak ay maaaring lumitaw sa mga larangan tulad ng pagpaplano at pag-andar ng mga tagapamahala, memorya, spatial na operasyon at atensyon. Ang paggamit ng alak ay maaaring maapekto rin sa pagganap sa pamamagitan ng pagbawas ng bilang ng oras na ginugugol sa pag-aaral, pagkumpleto ng mga takdang aralin, at pagdalo sa paaralan. Mayroong 5 mga pag-aaral sa ekonomiya na sumuri kung ang pag-inom ay may epekto sa pag-aaral mismo. Sa pamamagitan ng pag-aaral ni Bray, sinuri niya ang isyong ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng epekto ng pag-inom ng mga estudyante sa mataas na paaralan sa mga susunod na sahod. Sa pamamagitan ng pag-akumula ng human capital, natuklasan niya na ang katamtamang pag-inom ng mga estudyante sa mataas na paaralan ay may positibong epekto sa mga benepisyo ng edukasyon at sa pag-akumula ng human capital. Ang mas malalang pag-inom ay bahagyang nagbabawas ng ganitong paglago, ngunit ang net na epekto ay patuloy pa ring positibo. Lokal na pag-aaral. Ang pag-inom ng alak ng mga kabataan ay karaniwan sa Pilipinas at nagkakaroon itong positibo at negatibong mga epekto. Ang isang malalim na pagtingin na kasama ng mga epektibong patakaran at estratehiya ay makatutulong upang maiwasan ang mga pinsalang nauugnay sa pag-inom ng alak ng mga kabataan. Ang mga inuming may alkohol ang pinakamadalas na ginagamit ng mga kabataan sa Pilipinas. Ang mga datos mula sa iba't ibang pambansang survey ay nagpapakita ng mga kabataang gumagamit ng alak. Ang mga porsyento ng mga kasalukuyang umiinom at binge drinking sa mga senior high school students ay pangkalahatang bumababa sa nakaraang mga dekada. Ngunit simula ng mag-umpisa ang pandemya, tumaas ang porsyento ng mga kabataang umiinom ng alak sa 16%.
Ang madaling pag-access ng mga kabataan sa mga inuming may alkohol ay malaki ang kontribusyon sa kanilang pag-inom ng mga ganitong inumin. Ang kanilang madaling pag-process sa alak ay maaaring mangyari sa maraming paraan. Ilan sa mga halimbawa nito ay kapag nagbigay ng alak ang mga magulang o mga miyembro ng pamilya sa mga bakasyon. Pamilya, pagtitipon, espesyal na okasyon, at kahit sa mga holiday. Karagdagang mga halimbawa ay ang pagpunta sa isang party at paglalabas kasama ang mga kaibigan na umiinom ng alak. Isa pang halimbawa ay ang mga estudyante na humihiling sa kanilang mga kaibigan o nakatatandang kapatid na may legal na edad na bumili ng alak para sa kanila. Sa kasalukuyang modernong teknolohiya, ang ilang bihasang mga kabataan ay kahit magpanggap ng ID upang makakuha lamang ng isang bote ng alak. Ang ilang mga kaibigang mga kabataan ay maaari rin magkaibigan sa mga tindero sa tindahan upang mahikayat silang magbenta ng mga inuming alkohol sa kanila. Ang regular at paulit-ulit na paggamit ay maaaring magdulot ng iba pang mga problema tulad ng pagkabalisa, pagkakawalay sa mga kaibigan o depresyon. Mas malaki ang panganib ng mga kabataan sa mga pinsalang nauugnay sa pag-inom ng alak kaysa sa mga matatanda dahil habang patuloy na nagkakaroon ng pag-unlad ang utak hanggang sa kalagitnaan ng 25 taon, ang pag-abuso sa alak bilang isang teenager ay maaring lubhang magtaas ng panganib ng pinsala sa nagkakabuong utak. At maaari din itong magdulot ng mga problema sa pag-inom ng alak sa mga susunod na yugto ng buhay. Sa parehong pagkakataon, tila mas sensitibo ang mga estudyante sa mga positibong epekto ng pag-inom ng mga inuming at may alkohol tulad ng pakiramdam ng mas komportable sa mga sitwasyong panlipunan at maaaring uminom ng mas marami ang mga estudyante kaysa sa mga matatanda at mas nakakatandang tao dahil sa mga positibong karanasan sa pakikipagkapwa. Sinabi ng mananaliksik na si Carson G. na ang isang estudyante na may pamilyang kasaysayan ng pag-abuso ng alak ay maaaring mabilis na lumipat mula sa pagsusubok tungo sa mga padrino ng lumubhang pag-abuso at pagkadepende. Samantala, ang ilang mga kabataang wala pang kasanayan ng pagsasamantala na sumubok ng pag-inom ay maaari rin namang umabuso at maging depende. Ang mga kabataang may pamilyang kasaysayan ng pag-abuso sa alak ay lalo pang pinayuhan na mag-abstain at huwag mag-eksperimento. Maraming solusyon ang maaaring gawin tungkol sa epekto ng alak sa mga isang estudyante. Ang pagbabago sa sarili at sa kapwa estudyante tungo sa isang mas magandang kinabukasan at pag-iwas sa masamang mga bisyo ay isang magandang simula para sa sarili, edukasyon at pagkatao. Mayroon nang mga negatibo at positibong epekto ang alak sa mga estudyante, ngunit may limitasyon sa pag-inom at hindi dapat hawakan ng mga estudyante ang alak dahil sila ay mga nag-aaral pa lamang. Sa pagpapatuloy ng Kabanata 2, narito at aking ihahayag ang Kabanata na 3 na pinamagatang disenyo at paraan ng pananaliksik. Ang nilalaman ng disenyo at paraan ng pananaliksik ay metodolohiya, disenyo ng pananaliksik, mga respondente, instrumento ng pananaliksik at treatment ng mga datos. Magsimula tayo sa metodolohiya. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang isang malawak na pamamaraan na may kinalaman sa pagpapaunlad at pagsusuri ng mga epektibong estratehiya na layuning bawasan ang pagkonsumo ng alak sa mga mag-aaral ng BS Nursing sa Arellano University, Juan Sumulong Campus. Kasama dito ang iba't ibang proseso ng disenyo at mga paraan kabilang ang disenyo ng pananaliksik, pagpili ng mga respondente, paggamit ng instrumento ng pananaliksik, treatment ng mga datos at mga sunod-sunod na aktibidad na isinasagawa bago, habang at pagkatapos ng pagkolekta ng datos. Bukod dito, ang mga nakolektang datos ay susuriin sa pamamagitan ng estatistikong analysis na may partikular na pagbibigay diin sa mga gamit na tool at mga pamamaraan na gamit. Sumunod naman ang disenyo ng pananaliksik. Parehong developmental at evaluative
ebaluatibong disenyo ng pananaliksik ang ginamit bilang sa pag-aaral na ito. Layunin ng pag-aaral na bumuo at suriin ang mga epektibong interbensyon upang bawasan ang pag-inom ng alak sa mga mag-aaral ng BS Nursing sa Arellano University, once Mulong Campus. Ang developmental na aspeto ay nagpapahiwatig na ang mga mananaliksik ay magdidisenyo at bubuo ng mga interbensyon o estratehiya upang tugunan ang isyu ng pag-inom ng alak sa mga mag-aaral ng nursing. Maaaring kasama dito ang pagsasagawa ng pagsusuri ng literatura at pagdidisenyo ng mga interbensyon batay sa mga batayang praktika ng mga ebidensya. Ang evaluative na aspeto ay nagpapahiwatig na ang mga mananaliksik ay susuri ng mga nabuong epektibong interbensyon. Maaaring kasama dito ang mga pagpapatupad ng mga interbensyon at pagkolekta ng datos upang masuri ang kanilang epekto sa pagbawas ng pag-inom ng alak sa target na populasyon. Ang pagsusuri ay maaaring kasama ang pagmamatuwid ng mga pagbabago sa mga pattern ng pag-inom ng alak, pagtatasan ng mga kaalaman at pananaw ng mga mag-aaral tungkol sa alak at pagsusuri ng kabuuang epektibo ng mga interbensyon. Mga respondente. Ang mga kalahok na tutugon sa pag-aaral na ito ay binubuo ng mga estudyante na galing sa Bachelor of Science in Nursing sa Arellano University, once Sumulong Campus. Upang makalap ang kaugnay na datos, gagamitin ng mga mananaliksik ang pamamaraang convenience sampling. Ang mga mananaliksik ay aktibong maghahanap at pipili ng 20 o 20 mag-aaral umuna sa programa ng Bachelor of Science in Nursing na madaling makuha at handang sumali. Ang mga kriteryo sa pagpili ay batay sa kanilang kakayang sumagot at sang-ayon na punan ang survey, at lumilimit ang edad na 19 o 19 hanggang sa 26 o 26. Instrumento ng pananaliksik. Ang mga mananaliksik ay gagamit ng Likert scale bilang instrumento sa pananaliksik. Ito ay gagamitin sa survey questionnaire upang sukatin ang mga kagustuhan ng target na populasyon. Lahat ng datos na nakalap mula sa mga respondente ay magiging gabay para sa pagpapabuti at mas malalim na kaalaman sa paksa. Ang tagapagtaguyod ay gumamit ng isang survey questionnaire upang makakuha ng input mula sa angkop ng mga respondente at kolektahin ang mga sagot upang mas epektibo punan ang kasalukuyang kakulangan. Ang mga lumikha ng survey questionnaire ay maaaring gamitin ng mga tugon upang matukoy ang mga tanong na dapat isama sa pag-aaral. Para sa mga 20 na respondente, partikular na ang mga mag-aaral ng nursing sa Arellano University, once Sumulong Campus, isinagawa ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito. Ang beripikong survey ay questionnaire sa pamamagitan ng Google Forms, ang instrumento na ginagamit upang kolektahin ang mga datos mula sa mga respondente. Panghuli ay treatment ng mga datos. Ang mga nakalap na datos mula sa survey ay susuriin upang mapadali ang proseso ng pagtatasa. Ang mga resulta ng survey ay gagamitin sa formulang porsyento na isang pangunahing estatistikong paraan na ginagamit upang kalkulahin ang mga nakalap na datos sa pananaliksik na ito at maipakita sa inyo ng mga numero. Sa pamamagitan nito, magiging posible ang pagpapakita at pagtaya sa paghagdan ng kabuuang populasyon na sumasagot sa partikular na tanong o item sa talatanungan o survey. Nagpapakita ko sa inyo ng format o formato kung paano namin i-compute ang makukuha naming datos. Sa pinakauna ay may nakalagay na 2 bilog na may dash. Ang meaning nun ay porsyento o percent. Ang sumunod naman na maliit na n, ang meaning pa man po noon ay bilang ng respondente. Sa capital N naman po, ang meaning nun ay kabuuang bilang ng mga tumugon at ang pinakahuli na may na 100 nakalagay ay palagian, meaning sa lahat po ng mga datos na nakalap namin sa Google Form o sa survey questionnaire ay ita-times po namin sa 100.
presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Ang pagsusuri at interpretasyon ng impormasyong nakalap para sa pag-aaral na ito bilang resulta ng isinagawang survey ay inilalahad sa kabanatang ito. Upang mas maayos at magbigay ng tamang pagsusuri at interpretasyon, ang sumusunod na datos ay inilalahad sa forma ng talahayan. Upang malutas ang issue na pinag-uusapan at makarating sa isang konklusyon, ginamit ng mananaliksik ang mga datos na nakalap mula sa mga respondente ng survey gamit ang mga estadistikong kagamitan. Suliranin una, demograpikong profile ng mga respondente. Pangalan, edad, kurso. Talahanayan una. Ang pagkakaroon ng impormasyon sa pangalan ng mga respondente ay may ilang mahalagang layunin at benepisyo. Una, ang pag-alam sa pangalan ng mga respondente ay nagbibigay kredibilidad sa pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan, nagpapakita ito ng transparensya at pagiging totoo ng mga datos na ginamit sa pananaliksik. Ito ay nagpapakita na ang mga resulta ng pananaliksik ay batay sa tunay ng mga individual at hindi lamang sa mga imbentong datos. Pangalawa, ang pagkakaroon ng pangalan ng mga respondente ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga individual na kasama sa pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan, nagiging personal at tunay ang mga datos na nakalap. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik na maunawaan ang konteksto at karanasan ng mga respondente na maaaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyong pinag-aralan. At ang panghuli, ang pangalan ng mga respondente ay mahalaga para sa pagpapatunay at pag-verify ng mga resulta ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng pangalan, maaaring ma-check at ma-validate ang mga datos na nakalap. Ito ay nagbibigay ng tiwala sa mga resulta ng pananaliksik at nagpapakita ng integridad ng mga mananaliksik sa kanilang pag-aaral. Ayon sa mga datos na ipinakita sa talahayanan, 1.2 mapapansin sa kabuuang 27.8% ng mga sumagot sa survey ay nasa edad na 18 hanggang 19 taong gulang, samantalang 5.6% ng mga sumagot ay nasa edad na 20 hanggang 22 taong gulang. Bukod dito, 11.1% ng mga sumagot ay nasa edad na 21, 23 at 24 taong gulang. Kaya maaaring maipalagay na ang karamihan sa mga respondente na nagbigay ng kanilang sagot sa tanong ay nasa edad na 18 hanggang 19 taong gulang. Ang impormasyong ito ay mahalaga sa pag-unawa ng demograpiko ng mga kalahok sa survey at maaaring makatulong sa pagpapaliwanag ng mga resulta nito. Talahanayan 1.3, ang pagkakaroon ng kumpirmasyon na ang mga sasagot sa survey na ito ay ang mga nursing na estudyante ng Arellano University 1 Sumulong Campus ay mahalaga upang masigurado na ang mga datos na makukuha ay mula sa mga taong may kaalaman at karanasan sa larangan ng nursing. Ito ay upang matiyak na ang mga sagot at pagsusuri na ibibigay ay may kaugnayan sa mga isyu at hamong kinakaharap sa pagkakaroon ng mababang pagkonsumo ng alak. Ang mga nursing na estudyante ay may kaalaman at karanasan sa mga pangkalusugang isyu at mga panganib na kaugnay sa paggamit ng alak. Sila ay nasa unang hanay ng pag-aaral at praktika ng nursing. Kaya ang kanilang mga pananaw at karanasan ay mahalaga upang maunawaan ang mga mabisang pamamaraan sa pagbawas ng pagkonsumo ng alak sa kanilang hanay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kumpirmasyon na ang mga sasagot ay mga nursing na estudyante, maaring masiguro na ang mga datos na makukuha ay may kaugnay sa kanilang konteksto at karanasan.
Ito ay magbibigay ng mas malalim ng pag-unawa sa mga isyung kinakaharap at magiging batayan para sa mga rekomendasyon at pagsusuri ng magagamit sa pagplano ng mga programa at patakaran upang bawasan ang pagkonsumo ng alak sa kanilang hanay. Suliranin 2, Republic Act Number 10173, 1.4 Data Privacy Act of 2012, Reliance University, Talahanayan 1.4. Sumasang-ayon akong lumahok sa survey at ibigay ang aking tapat na komentaryo. Naiintindihan ko na ang aking mga tugon ay mananatiling confidential at gagamitin lamang para sa mga layunin ng pananaliksik. Ang pahayag na ito ay naglalayong magbigay ng katiyakan sa mga kalahok na ang kanilang mga sagot at komentaryo ay ituturing na confidential at hindi ibabahagi sa iba maliban sa mga layunin ng pananaliksik. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kalahok at nagpapahalaga sa kanilang privacy at confidentiality. Bukod dito, ang pahayag na ito ay nagpapakita na pagiging responsable ng mga mananaliksik sa paggamit ng mga datos na nakalap mula sa survey. Ito ay nagpapakita ng kanilang pangako na ang mga impormasyong nakalap ay gagamitin lamang para sa mga layunin ng pananaliksik at hindi magiging sani ng anumang pinsala o paglabag sa privacy ng mga kalahok. Sa pangkalahatan, ang paglalagay ng pahayag na ito sa survey questionnaire ay nagpapakita ng paggalang sa mga kalahok, pagprotekta sa kanilang mga karapatan at pagpapakita ng integridad ng pananaliksik. Ang talahanayan 1.5 ay nagpapakita ng mga resulta ng survey questionnaire na sumusuri sa mga saloobin at pananaw ng mga mag-aaral ng BS Nursing hinggil sa pagbawas ng pagkonsumo ng alak. Ang pahayag una ay nakatanggap ng kabuang siyam na tugon na nagpapahiwatig ng lubos na pagsasang-ayon. 8 tugon na nagpapahiwatig ng pagsasang-ayon at 1 tugon na nanatiling hindi pa desidido. Para sa pahayag pangalawa, ipinakita ng mga resulta ng survey ang 9 na tugon na nagpapahiwatig ng lubos na pagsang-ayon, 7 tugon na nagpapahiwatig ng pagsasang-ayon, 1 tugon na nanatiling hindi pa desidido, at 1 tugon na nagpapahiwatig ng hindi pagsang-ayon. Bilang tugon sa pahayag 3, ipinakita ng survey na 8 na kalahok ang lubos na sumasang-ayon samantalang 10 na kalahok ang sumasang-ayon. Nakatanggap ng 9 na tugon na nagpapahiwatig ng lubos na pagsang-ayon, 7 na tugon na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon, 2 tugon na nanatiling hindi pa desidido at 1 tugon na nagpapahiwatig ng hindi pagsang-ayon. Ang pahayag 4. Ang pahayag 5 ay nakakuha ng 9 na tugon na nagpapahiwatig ng lubos na pagsang-ayon, 8 tugon na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon, at 1 tugon na nanatiling hindi pa desidido. Pahayag 6 ay nagpapakita na sa mga kalahok, 9 ang lubos na sumasang-ayon sa pahayag, samantalang 9 naman ang sumasang-ayon lamang. Sa pahayag 7, makikita natin na 9 ang lubos na sumasang-ayon, 7 ang sumasang-ayon, at 2 ang hindi pa desidido. Pahayag 8 ay nagpapakita na 11 ang lubos na sumasang-ayon sa pahayag, samantalang 7 ang sumasang-ayon. Sa pahayag 9, makikita natin na 11 ang lubos na sumasang-ayon, 5 ang sumasang-ayon, at 2 ang hindi pa desidido. Sa pahayag 10, makita natin na 9 ang lubos na sumasang-ayon, 9 ang sumasang-ayon, at 1 ang nanatiling hindi pa desidido. Pahayag 11,
ang lubos na sumasang-ayon sa pahayag, 6 ang sumasang-ayon at 1 ang nanatiling hindi pa desidido. Sa pahayag 12, nakikita natin na 9 ang lubos na sumasang-ayon, 8 ang sumasang-ayon at 1 ang nanatiling hindi pa desidido. Pahayag 13 ay nagpapakita na 7 ang lubos na sumasang-ayon, 8 ang sumasang-ayon at 2 ang hindi makapagdesisyon. Sa pahayag 14, nakikita natin na 10 ang lubos na sumasang-ayon at 8 ang sumasang-ayon. Pahayag 15 ay nagpapakita na 11 ang lubos na sumasang-ayon at 7 ang sumasang-ayon. Ang pahayag 16 ay nagpapakita na sa mga kalahok, 11 ang lubos na sumasang-ayon sa pahayag, 6 ang sumasang-ayon at 1 ang nananatiling hindi pa desidido. Sa paglipat natin sa pahayag 17, nakikita natin na 10 ang lubos na sumasang-ayon, 4 ang sumasang-ayon, 2 ang hindi pa desidido, 1 ang sumasalungat, at 1 ang lubos na sumasalungat. Ang pahayag 18 ay nagpapakita na 10 ang lubos na sumasang-ayon, 5 ang sumasang-ayon, 2 ang hindi pa desidido, at 1 ang sumasalungat. Sa pahayag 19, nakikita natin na 12 ang lubos na sumasang-ayon at 6 ang sumasang-ayon. Sa huling pahayag na pahayag 20, nagpapakita ito na 18 ang lubos na sumasang-ayon at 10 ang sumasang-ayon. Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa pagkakalap ng mga tugon sa mga kalahok. Ipinapakita nila ang iba't ibang antas ng pagsang-ayon kung saan may mga pahayag na mas lubos ang pagsang-ayon kaysa sa iba. Ang pagkakaroon ng mga kalahok na hindi pa desidido, sumasalungat o lubos na sumasalungat sa ilang mga pahayag ay nagpapahiwatig na maaring may mga magkakaibang pananaw o hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga kalahok. Mahalagang isaalang-alang ang mga tugon na ito sa pag-aanalisa ng pangkalahatang saloobin at pagsang-ayon sa pagitan ng mga kalahok. Kabanata 5, Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay kolektahin ang impormasyon tungkol sa paglalaan ng mga mapagkukunan at pagkakalagay ng mga mag-aaral sa programa Bachelor of Science in Nursing or BSN sa Arellano University Juan Sumulong Campus. Kinamit ng mga mananaliksik ang developmental at evaluatibong analytic upang mikha ng isang survey questionnaire na sinagutan ng 18 mag-aaral ng BSN sa Arellano University College. Konklusyon. Batay sa resulta ng survey na ibinigay sa talahanayan 1.5, masasabing ang mga mag-aaral ng BS Nursing ay may matibay na kasunduan sa pagbabawas ng pagkonsumo ng alak. Ang pahayag 19 ay nagpapakita ng pinakamalaking kasunduan na may 12 na lubos na sumasang-ayon. Samantala, pinakamalaki naman ang sumasang-ayon sa 3 at 20. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang karamihan sa mga kalahok ay sumasang-ayon sa pagbabawas ng pag-inom ng alak. Mahalaga ring tandaan na may ilang kalahok na hindi nakapagpasya, sumasalungat o lubos na sumasalungat sa ilang mga pahayag. Ito ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng kalahok ay may parehong pananaw o opinyon sa isyu ng pagbabawas ng pag-inom ng alak. Dapat itong isaalang-alang sa pagsusuri ng pangkalahatang saloobin at kasunduan ng mga kalahok. Rekomendasyon.
Ang pagbawas ng pagkonsumo ng alak ay isang mahalagang layunin para sa mga individual na nais mapabuti ang kanilang kalusugan at kabuoang kalidad ng buhay. Narito ang ilang mga rekomendasyon upang matulungan kang maabot ang layunin ito. A. Magkaroon ng malinaw na layunin. Itakda ang iyong personal na layunin sa pagbabawas ng pagkonsumo ng alak. Maaaring ito ay ang pag-iiwas sa pag-inom ng alak sa mga araw ng linggo o ang paglimita ng bilang ng inumin sa bawat okasyon. B. Hanapin ang suporta ng mga kaibigan at pamilya. Makipag-ugnayan sa mga taong malapit sa iyo at ipaalam sa kanila ang iyong layunin. Hilingin ang kanilang suporta at pag-unawa upang mas madaling maabot ang iyong mga layunin. C. Iwasan ang mga sitwasyon na nag-uudyok sa pag-iinom. Alamin ang mga pangyayari o lugar na madalas mong kinokonsumiran ng alak at subukang iwasan ang mga ito. Halimbawa, kung ang pag-inom ng alak ay madalas mangyari sa mga bar o mga social gathering, maaaring maghanap ng ibang aktibidad na hindi nauugnay sa pag-iinom. D. Maghanap ng mga alternatibong aktibidad. Hanapin ang mga aktibidad na maaaring magbigay ng kasiyahan at kaluwagan na hindi kailangan ng pag-iinom ng alak. Maaaring ito ay may sports, hobbies, pagbabasa o pagkakaroon ng quality time kasama ang pamilya at mga kaibigan. E. Magkaroon ng malusog na pamumuhay. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay ay maaaring makatulong sa pagbawas ng paghahangad sa pag-inom ng alak, mag-ehersisyo ng regular, kumain ng malusog na pagkain, at magkaroon ng sapat na tulog upang mapanatili ang iyong katawan at isipan sa magandang kondisyon. F. Kumuha ng professional na tulong. Kung nahihirapan kang magbawas ng pagkonsumo ng alak, maaaring makatulong ang pagkonsulta sa isang profesional na tulad ng isang counselor o therapist. Sila ay may kasanayan sa pagtulong sa mga individual na nais magbawas ng pag-inom ng alak. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang isinagawa para sa mga mag-aaral ng BS Nursing, kundi pati na rin sa iba't ibang individual na nahihirapang limitahan o tigilan ang pagkonsumo ng alak. Mahalaga ring tandaan na ang pagbawas ng pagkonsumo ng alak ay isang proseso at hindi madaling gawin. Mahalaga ang pasensya, determinasyon, at patuloy na pagtanggap na suporta mula sa mga taong malapit sa iyo.